Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at nandito po tayo ngayon sa Sorsogon City kung saan naroroon ang isa sa mga satellite studio ng INC Radio, ang Bicol Region Satellite Studio dito po sa Sorsogon para sa kanilang programa na Magayon na Kabikulan. At dahil po naririto tayo, ay kilalanin na natin ang makakasama natin ngayong araw. Pakinggan at panoorin po natin ito. Isa sa mga anchor ng INC Radio Bicol Region Satellite Studio, Certified Public Accountant, kasalukuyang auditor sa Commission on Audit sa probinsya ng Sorsogon at nag-aaral ng abogasya. Ang kanyang inspirasyon sa patuloy na pagsisikap na makapagtagumpay sa larangang kanyang napili ay ang kanyang pamilya at ang kanyang pagka-iglesia ni Cristo. Ating lalong kilalanin si kapatid na Jomy Lindador mula sa lokal ng Sorsogon City, Distrito Eklesyastiko ng Sorsogon at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. In the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay isa sa mga host, anchor ng programang Magayon na Kabikulan ng INC Radio. At hindi lang po siya host at anchor, isa rin po siyang auditor, certified public accountant at kasalukuyang nag-aaral ng abogasya. I-welcome na po natin ang ating makakasama, ang kapatid na Jomy Lindador. Magandang araw, kapatid na Joms. Magandang araw po, kapatid na Mar. Congratulations, kapatid na Joms, dahil ang programang Magayon na Kabikulan ng Bicol Region Satellite Studio ng INC Radio ay isa sa nakakakuha ng top views, lalong-lalo na sa lumilipas na isang linggo sa ating INC Radio YouTube channel. Opo, sa ama po ang kaparehan. Kumusta naman ang iyong experience bilang host at anchor ng ating programa? Napakasaya po ng aking experience bilang host ng INC Radio Magayon na Kabikulan dahil hindi lamang na nakatutupad po ako ng aking tungkulin, kundi nagagawa ko rin po maibahagi yung mga magagandang lugar, mga tanawin dito po sa aming probinsya, sa probinsya po ng Sorsogon. At the same time, ay na-feature po namin yung mga kasiglahan ng mga kapatid dito po sa aming distrito at maging sa iba't ibang distrito po sa Bicol Region. At hindi lang po nag-iisa ang kapatid na Joms. Ang mga kasama po nating host at anchor sa programang ito sa iba't ibang distrito na bumubuo po sa Bicol Region Satellite Studio, may mga kanya-kanya ding hanap buhay, ang iba nag-aaral, pero masayang-masaya din po sa pagtupad ng kanilang tungkulin, masayang-masaya din po sa ginagawa nilang pagpoprograma. Kapatid na Joms, baka naman pwede mong batiin ang ating mga kasama at baka may mga gusto ka pa pong batiin. Go ahead po. Opo. Una po sa lahat, kapatid na Mar, binabati ko po ang aking pong pamilya, ang aking pong mama, ang kapatid po na Milet Dador mula po sa lokal ng Sorsogon City, maging sina Ate Joy, ang aking ate, at si Gemma, at ang kanila pong mga pamilya. At ang aking pong mga makukulit na pamangkin. Ayan, hello sa inyo. At binabati ko rin po, kapatid na Mar, ang destinado po ng aming lokal, ang kapatid na Rupert Celestino, at ang kanya pong may bahay at ang kanyang buong sambahayan. At binabati ko rin po ang multimedia advisor ng aming distrito, ang kapatid na Arnel Labay at ang kanyang buong sambahayan. At maging po ang isa sa mga ministro sa distrito po ng Sorsogon, ang kapatid na Christopher Allen Fababier at ang kanya pong buong sambahayan. At ang amin pong pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Tomas Tareno at ang kanyang buong sambahayan, at ang amin pong tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid po na Ruel Reyes at ang kanyang buong sambahayan. At syempre po, binabati ko rin po ang INC Radio Magayon na Kabikulan family mula po sa mga kasamahan ko pong anchor sa iba't ibang distrito po dito sa Bicol Region. At lahat na rin, kapatid na Joms, no, ng mga tumutulong sa programa natin na Magayon na Kabikulan sa multimedia ng bawat distrito. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsuporta
at sa patuloy na pagpoprograma sa ating program na Magayon na Kabikulan. Para po sa mga gustong mapanood ang programang Magayon na Kabikulan, napapakinggan po yan sa INC Radio, gayon din napapanood sa INC Radio YouTube channel tuwing Sabado po, alas 3 ng hapon. Magkita-kita rin tayo dyan, kapatid na Jom, sa Magayon na Kabikulan. Nabanggit nga po doon sa pagpapakilala sa inyo na bilang isang auditor, bilang isang nag-aaral sa pagkaabogada, and at the same time, may mga tungkulin ka sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bakit gano'n na lang ang kasiglahan mo? Para po sa akin, kapatid na Mar, talagang napakahalaga po kasi ng pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo at higit sa lahat yung pagiging may tungkulin po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya talagang sinisikap ko po na sa kabila ng pagiging abala sa pag-aaral, paghahanap buhay, ay hindi ko po mapabayaan ang pagtupad ng aking tungkulin. Dahil ang nais ko po, habang ako po ay may buhay at lakas, ay gagamitin ko po ito sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at para bigyan po siya ng kapurihan at ng kaluwalhatian. At yamang pinagkatiwalaan po ako ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo na isa sa maging mukha po ng aming distrito sa pamamagitan ng pagpoprograma po sa radyo, ay sinasamantala ko po yung pagkakataon at ang pagtitiwala pong yun ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo para maging pakinabang po sa loob ng Iglesia ni Cristo at bigyang kapurihan po at kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Speaking po ng pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo, ano po ba ang kinagisnan ninyong relihiyon? Ako po ay ipinanganak na Katoliko, na binyagan po ako bilang isang Katoliko, pero simula po pagkabata ay sa born again Christian po ako nagsisimba. Dahil sinasamahan ko po yung nanay ko po na blind dahil pinapasok niya po yung iba't ibang mga relihiyon para alamin po at hanapin yung katotohanan. Yung mga aral ng Panginoong Diyos na dapat po naming sundin at sampalatayanan. Nung mga panahon na ang nanay mo nakikinig din, nagsusuri ng iba't ibang relihiyon, at nakasama nga ang Iglesia ni Cristo dyan sa pinakikinggan niya at sinusuri niya. Meron ka na bang idea or impression sa Iglesia ni Cristo noong mga panahon na yun? Negatibo po talaga yung pagkakilala ko sa Iglesia ni Cristo at ang madalas ko pong naririnig at nakikita ay medyo boring po sa Iglesia ni Cristo. Gayon din, mahigpit sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yun po yung mga naririnig ko din po na sinasabi ng ibang mga tao tungkol sa Iglesia ni Cristo. Ano po ang napatunayan ninyo ngayong kaanib na kayo sa Iglesia ni Cristo? Na yung pagiging mahigpit po sa loob ng Iglesia ni Cristo ay hindi po para sa ikasasama ng mga kaanib nito, kundi para sa ikabubuti. Dahil kaya po mahigpit ang Iglesia ni Cristo para ipatupad po yung tuntunin sa ikatutupad po ng mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia. Simula pa lang po nung nasa proseso po ako ng pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo ay talagang nakita ko po na ang aral po na sinusunod at itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo ay mula po sa Biblia o mga banal na kasulatan. Ang ginagawa po ng ministro ay magtatanong at babasahin po yung sagot mula po sa Biblia. At doon naman po sa sinasabi po nila na boring, hindi po totoo yun. Kasi ang totoo, dahil sa pagiging kaanib ko po sa Iglesia ni Cristo, simula sa pagiging mahiyain, narito po ako ngayon at humaharap po sa napakaraming tao. So dahil po sa aking pagiging may tungkulin na develop po yung aking interpersonal skills, yung aking pagsasalita sa madla, at yung mga aktibidad po sa loob ng Iglesia ni Cristo, mga aktibidad ng mga kapisanang pansambahayan na nakatulong po yun para lalong sumigla po, hindi lamang ako, kundi maging ang aking pamilya at ang aking pong mga kapatid sa loob po ng Iglesia ni Cristo dito po sa aming lokal. So originally, mahiyain po talaga kayo? Opo. Parang hindi naman nalata, kapatid na Diyos. Ibig sabihin, wala akong isipan nung magkakilala nga tayo, magkasama rin po tayo sa pagbuo ng programang Magayon na Kabikulan na, ang kapatid na Joms pala ay mahiyain dati. Kapatid na Joms, paano kayo natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo? Mula doon sa binabanggit po ninyo na unang pagsusuri ng iyong magulang, ng iyong nanay, at the same time, pagsama mo po sa kanya.
noon po, nagkaroon po ng bagyo dito po sa aming probinsya, ang bagyong Milenyo. September po yun. At pagkalipas po ng isang buwan, ay sinundan pa po ng bagyong Riming. So, totally nasira po yung bahay na tinutuluyan po namin doon po sa Barangay Pangpang. Kaya napilitan po kaming mangupahan ng bahay dito po sa Barangay Bibingkahan. At dito po sa tinuluyan naming bahay sa Barangay Bibingkahan, malapit po ito sa dako ng gawain ng mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. At meron po doong isang diakonesa, ang pangalan po niya ay kapatid na Socorro Hailo o mas kilala po bilang Kakoring. Siya po yung laging nag-aanyaya po sa amin na makinig sa mga pagtuturo ng mga salita ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. At sa madalas na pagkakataon talagang tumatanggi po kami ng mama ko, nagdadahilan, na busy at kung ano-ano pa. Pero dahil po sa kanyang pagtitiyaga na kami po ay anyayahan na makinig, ay pinagbigyan po namin. At sa unang pagkakataon na nakikinig po kami ng mga itinuturo po sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang layunin ko po talaga noon ay para hanapan ng butas ang Iglesia ni Cristo, para debatihin yung ministro. Pero nung pagkakataong iyon, narinig ko na bagamat masakit sa aking kalooban, sinabi po doon at tinuro po doon na hindi lahat ng relihiyon ay tinatanggap ng ating Panginoong Diyos. Kaya masakit man sa pakiramdam kasi ang naiisip ko po ay sayang po yung mga ginagawa naming pagsisikap, pagtitiyaga na 4 na oras, dumadalo ng mga worship service sa Born Again. Iniisip ko po na sayang po pala lahat ng yon kasi hindi naman tinatanggap ng Panginoong Diyos yung pagsamba po namin ganun. Kasi wala po kami sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya sa pagpapatuloy ng aming pagsusuri, talagang bawat pagkakataon na tinuturuan kami, ay talagang marami kaming tanong sa ministro at bagamat hindi pa tapos magturo yung ministro, talagang gusto nang magtanong ng mama ko. Ako naman ay isinusulat ko yung mga talata na binabanggit ng ministro para pagdating sa bahay ay babasahin ko kasi meron po ako noong Bible. Chine-check ko kung yun po talaga yung binasa ng ministro. At pagbalik namin kinabukasan, magtatanong na naman kami. Talagang dinidebate po talaga namin ang kapatid na Radisson Chavez. Siya po yung nagturo po sa amin ng mga pangunahing aral sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Pero talagang pinagtiyagaan niya po kaming turuan at sagutin po lahat mula po sa Biblia. Kaya noong malapit na kaming bautismuhan, tinanong kami ng ministro kung gusto na ba talaga naming magpabautismo sa loob ng Iglesia ni Cristo. At yun po, buo na po ang aming pagpapasya na umanib sa Iglesia ni Cristo. Kasi sa umpisa, ang kondisyon po namin, makikinig po kami ng aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, pero hindi po kami magpapabautismo. Pero pagkatapos po naming mapakinggan yung mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo at naunawaan po namin yung katotohanan, yun po ang nakapagbigay sa amin ng matibay na pagpapasya para umanib po sa loob ng Iglesia. Nabanggit po ninyo, hindi lahat ng relihiyon ay tinatanggap ng ating Panginoong Diyos yung ginagawa nilang paglilingkod at hindi po ikaliligtas. Ano po ang napatunayan ninyo sa aral na yun na nakapukaw ng pansin sa inyo? Sa paglilingkod po sa Panginoong Diyos, yung dapat pong masunod ay yung pinaglilingkuran at hindi po yung naglilingkod. At ang kalooban po ng ating Panginoong Diyos para tanggapin niya po yung pagsamba sa Kanya ng mga tao ay umanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa labas po ng Iglesia ni Cristo, kahit magsagawa po ng pagsamba ang mga tao ay hindi po tatanggapin ng ating Panginoong Diyos. Wala po tayong layunin na saktan ng sino man, kapatid na Joms. Pero para po lubos nilang maunawaan yung ukol sa aral na yan at kalooban na yan ng ating Panginoong Diyos, inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan na magsuri. Makinig po sa mga aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Welcome na welcome po sila na dumalo sa mga pagtitipon po, sa mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos, sa Bible study, sa kapilya at sa mga lugar o dako kung saan po ay
may mga kapatid tayo. At may mga ministro po tayo na sila po ang pangunahing nagtuturo, nangangaral ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na ang ituturo po sa kanila, mga aral ng Diyos na nabanggit nga ninyo, nakasulat po sa Biblia. Kailan po kayo nabautismuhan, kapatid na Joms? Nabautismuhan po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo noong January 24, 2009. Sabay na po kayong nabautismuhan? Opo, sabay po kaming nabautismuhan ng mama ko. Sa pamilya po, ilan po ang naging kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa awa at tulong po ng ating Panginoong Diyos ay buong pamilya ko na po ang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang akin pong ate at ang kanyang pamilya, at ang akin pong kapatid at ang kanya pong pamilya. Congratulations, kapatid na Joms, kung papaano kinongratulate kita kanina. Kasi nga, sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos, ang programang Magayon na Kabikulan, marami ang naaabot, marami ang nakakapakinig. Nagpapasalamat tayo unang-una sa ating Panginoong Diyos. At syempre, nagpapasalamat tayo sa mga sumusubaybay. Ngayon naman, lalo kitang kinukongratulate dahil sa napakalaking biyaya na kayo ng magulang mo, kasama ng buo po ninyong sambahayan, kabilang o kaanib na sa Iglesia ni Cristo, tinawag po sa loob ng Iglesia ni Cristo. May mga pag-uusapan pa tayo, pero bitinin lang natin saglit. Huwag po kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay isa sa mga anchor o host ng programang Magayon na Kabikulan ng INC Radio mula po sa Bicol Region Satellite Studio dito po sa Sorsogon City. Ang kapatid na Jomy Lindador o mas kilala bilang kapatid na Joms ay natawag po sa Iglesia ni Cristo kasama ng kanyang magulang at ng kanyang pamilya sa pakikinig ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo po, lalong-lalo na sa Bible study at sa panahon din ng mga pagsamba. Kapatid na Joms, nabanggit po ninyo kanina na ang nanay ninyo bilang isang blind, differently able, ang tawag natin sa katulad ng iyong magulang, kayo yung nagsilbing guide niya. Kumbaga sa simpleng salita ay naging ilaw niya sa bawat araw na kasakasama niya sa paggawa, lalong-lalo na sa pagsusuri ng mga aral at ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na yun din naman ang nagbigay din ng liwanag sa ginagawa ninyong paglilingkod sa tunay na Diyos at sa ginagawa ninyong paglilingkod sa loob ng tunay na relihiyon, ang Iglesia ni Cristo. Kumusta ang experience? Hindi po naging madali. Kasi unang-una, yung pagpunta pa lamang po sa kapilya, mula po sa aming tahanan, may pagkakataong gumigising po kami ng madaling araw at madilim pa po talaga yung paligid. Kaya kailangan po naming dahan-dahang maglakad, papunta po sa dako ng pagsamba at dumalo po ng pagsamba. So doon sa daan, may mga lugar po na medyo madilim at hindi naman po natin alam ang kaisipan po ng mga tao ngayon. May mga panganib po sa daan. At maging yung pagtawid po ng kalsada, diba may mga ibang motorista po na mabilis yung pagpapatakbo. So kailangan po talaga yung matinding pag-iingat. Yung mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuro po sa inyo sa loob ng Iglesia ni Cristo, papaano po nun nabago ang buhay ninyo? Unang-una, noon nung hindi pa kami kaanib sa Iglesia ni Cristo, limitado yung aming pananaw. Kumbaga, pag mayroong pagsubok, nakadepende o umaasa kami sa aming magagawa, sa ganang aming mga sarili. Pero nung kami ay kaanib na sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi yung sarili naming kakayahan, ako personally, hindi yung sarili kong kakayahan ang aking pinagtitiwalaan, kundi yung magagawang tulong ng ating Panginoong Diyos. Ang nanay ko po ay isang masahista. So, kapag pumupunta po siya sa bahay ng mga customer niya po, sa madalas na pagkakataon ay gabi po iyon. Kasi ang gusto ng mga customer ay yung oras na papatulog na po sila. Kaya, ng mga panahong iyon, nag-aaral pa lang po ako, ang ginagawa ko po ay dinadala ko po yung mga assignments ko sa school, yung mga projects, at doon po ako gumagawa ng mga projects at ng assignment ko doon sa bahay ng customer ng mama ko para hindi ko po masayang yung oras o yung pagkakataon na
makagawa po ng mga dapat ko pong gawin sa school. At pag-uwi po namin, may pagkakataong dahil gabing-gabi na po, wala na kaming masakyan. So talagang naglalakad din po talaga kami ng mga malalayong distansya at may mga lugar po na medyo mapanganib. Pero yun nga, sa awa tulong po ng ating Panginoong Diyos ay naingatan naman po kami. Pagka may ganung pagsubok po, pag may mga hindi inaasahang pangyayari po sa buhay ninyo, ano po ang ginagawa ninyo? Nananalangin po talaga kaming lagi kapag meron pong mga pagsubok na dumarating sa aming mga buhay. Dahil wala naman po kaming magagawa sa ganang aming mga sarili, kundi ang ating Panginoong Diyos po ang siyang tutulong at magpapalakas po sa bawat isa sa atin. At kaya nung may pagkakataon na kaanib na kami sa loob ng Iglesia ni Cristo at yung inuupahan naming bahay ay again may bagyo, totally nasira na naman. So kinailangan naming maghanap ng panibagong matutuluyan. Talagang tiniyak namin na yung lilipatan naming bahay ay malapit sa gusaling sambahan. Kasi gusto namin na kahit na mayroong pagsubok na nangyari sa aming buhay, talagang malapit pa rin kami sa ating Panginoong Diyos, malapit kami sa dako ng pagsamba, dahil ang prioridad namin ng mama ko ay yung pagtupad ko po ng tungkulin at ang pagdalo po sa mga pagsamba. Gaya nga po ng itinuturo po sa atin sa mga pagsamba, sa mga panahong tayo po ay mahina, ang Ama po ang ating nagsisilbing lakas, nagpapatibay ng ating kalooban at ng ating pag-asa para magpatuloy sa mga paglilingkod sa Kanya sa kabila ng ating mga pinagdaraan. Gaano po kayo nagpapasalamat na bukod sa mga tagumpay na ito na meron kayo, Iglesia ni Cristo? Talagang ang tinuturing ko pong pinakamasayang araw sa buhay ko ay noong nabautismuhan po ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kasi pakiramdam ko po, finally, karapat-dapat po ako magtamo ng pangakong kaligtasan at ng buhay na walang hanggan at maisasagawa ko po yung tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, yung paglilingkod na tinatanggap niya. Kaya napakalaki po ng pagpapasalamat ko na kinasangkapan po ng Panginoong Diyos yung mga taong nag-anyaya po sa amin para makinig ng mga aral po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Baka meron kayong gustong sabihin din, siyempre, sa nanay ninyo, sa magulang ninyo na hindi lang nagtaguyod sa inyo, kundi masasabi nating naging kasangkapan dahil sa pagsisikap niya ring mahanap ang katotohanan kasama mo po siya sa pag-aaral ng mga kalooban ng Diyos hanggang maisagawa ninyo yung marapat na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sige po. Mami, salamat sa pagsasakripisyo at pagmamahal sa amin, sa pagtataguyod sa amin na makapag-aral kami ni na Ate at Gemma para magkaroon kami ng magandang kinabukasan. Sana proud ka sa akin sa mga sana proud ka sa akin sa mga pagsisikap ko na makapagtapos ng pag-aaral at suklian yung mga sakripisyo mo para sa amin. I love you, Ate. Maraming salamat po, kapatid na Job, sa pagpapaunlak sa ating programa na maibahagi ang istorya ninyo, kung paano kayo natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo, at gayon din, kasama na rin ang lahat ng pagsisikap ninyo na maitaguyod ang marapat at tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nabanggit po ninyo kanina na ayaw ninyong masayang yung ginagawa niyong pagsisikap, pagkilala at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Marami rin po tayong kababayan na gano'n. Ano po ang gusto ninyo sabihin sa mga kababayan natin, baka ang iba, mahal din ninyo sa buhay, na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sige po. Sa mga kaibigan ko po, mga kamag-anak at mga mahal sa buhay, sa mga nakakakilala po sa akin na hindi pa po kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay inaanyayahan po namin kayo na suriin niyo po ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Baka may pagkakataong sa una ay tumatanggi po kayo,
sana ay bigyan niyo po ng pagkakataon yung mga kapatid po na nag-aanyaya sa inyo para maunawaan niyo rin po ang mga katotohanan, ang mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia na sinasampalatayanan po sa Iglesia ni Cristo. At nakasisiguro po ako na hindi niyo po ituturing na kalugihan o sayang yung pagkakataong ibibigay po ninyo sa mga kapatid na mag-aanyaya sa inyo para makinig ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Dahil kapag naunawaan niyo po ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay ipagpapasalamat niyo rin po yun sa ating Panginoong Diyos, katulad po namin ng mama ko na ngayon po ay kaanib sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid na Joms. Ang napakinggan po natin ay ang istorya ni kapatid na Jomelyn Dador mula po sa lokal ng Sorsogon City, Distrito Eclesiastico ng Sorsogon. Ang ating kapatid, kasama po ng kanyang nanay, maging ng kanyang mga kapatid at mga mahal sa buhay, ganap na pong kaanib sa Iglesia ni Cristo. Si kapatid na Joms po, na nagsilbing gabay o guide ng kanyang nanay sa paggawa, sa pagtatrabaho po, sa bawat araw para po matustusan din ang kanilang mga pangangailangan at pag-aaral, ay nakasumpong po ng lalong pagtatagumpay, hindi lang sa buhay na ito. Dahil siya ay isa ng professional, may maayos na hanap buhay at kasalukuyang humahabi pa ng mabuting kapalaran sa patuloy na pag-aaral, ang pinakadakila na kinikilala nilang biyaya o gantimpala na tinanggap nila sa kanilang mga pagsisikap. Lalong-lalo na sa pagsisikap na masunod ang kalooban ng ating Panginoong Diyos ay ang pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dahil po sa kanilang pagka-Iglesia ni Cristo, panatag po sila na ang kanilang mga paglilingkod hindi nasasayang. Ang kanilang mga paglilingkod tinatanggap po ng ating Panginoong Diyos at higit sa lahat ikapagtatamo po ng kaligtasan. Sana po ay nabigyan namin ng panibagong inspirasyon ang bawat isang nakikinig, nakapakinig ng istorya ng ating kapatid. At sana po sa mga hindi pa kabilang o kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay mabigyan po ninyo ng pagkakataon ang aming mga paanyaya, ang paanyaya ng kapatid na Joms, na magsuri din po kayo sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinataguyod o itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ay binabati lang po natin lahat ng nakasama natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio at sa INC TV. Gayon din po, pinasasalamatan natin ang SEBC President and CEO, kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at higit po sa lahat ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging karanasan ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo para po maglingkod sa Kanya ng totohanan, para po makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Muli po ay lagi ninyong subaybayan at lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag tuwing Sabado po, alas 11 ng umaga sa INC TV at sa INC Radio YouTube channel. Maraming salamat po.